Kagaya nga po ng sabi ko sa inyo kanina, ito pong message na to dahil nagsisimula pa lang naman yung 2026. So, excited akong i-prepare po ang mga sarili natin as we are crossing, di ba? Itong 2026. So, as we stand at the very beginning of New Year, itong 2026, I wonder, ano ba ang nakikita ninyo or navi-vision ninyo ngayon 2026? Nakita nyo po doon sa labas, meron tayong tarpaulin, no? Sabi doon, ano ba ang nakikita natin sa atin? Sa family, sa ating pong, sa mga estudyante dito, sa mga relationships ninyo, sa ministry, sa sarili ninyo. Ano ba nakikita ninyo ngayon 2026? Navi-vision nyo ba kung anong meron ngayon 2026? Ano bang mangyayari ngayong taon na to? Meron ba mga health challenges? May mga financial pressures ba? Breakthrough ba yung nakikita ninyo? Restorations? Mga unforeseen trials? And sabi ko nga po, as we stand, itong journey natin sa 2026, behind us yung 2025, ano na lang yun history na lang yun. Memory na lang yun, yung 2025. So, marahil, those are the memories of the battles you fought, di ba? Maraming mga battles. Sino dito yung sobra-sobra yung battle nung 2025? Di ba? Meron, di ba? Mga ano lang yun, memories na lang yun. And mga lessons learned. At ngayon, kitang-kita na natin, di ba? Yung rear view mirror natin, yung 2025. But we have here the unknown 2026. Unknown sa atin, itong 2026. Hindi natin alam kung anong meron ngayong February. Hindi natin alam kung anong meron sa June, sa September. Hindi rin natin alam kung ano ang meron sa Christmas na dadating. Kasi nga, kung tapos na ang January, meron pa tayong at least 300 plus days to go. Okay? So, hindi natin alam kung ano ang meron bukas, pero meron akong kilala na alam niya at He holds the future. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? So, wherever you are today, I believe merong word si Lord para sa ating lahat as we stand between what was and what will be. Okay. Yung word ng Lord sa atin, it's not actually a complex theological formula, but it's a direct, powerful, and repeating command from the heart of God to His people on the move. Ayan. So, join me, kung meron po kayo mga Bible, paki-note nyo na lang po ito, open your Bible. Kung wala naman po, ay popost po natin dito. Please join me in reading. Ito yung ating sila. Ayan. For this year. One of the sila of this year, 2026. Isa ito sa mga instruction ng Lord sa atin ngayon, 2026. Open your Bible in book of Joshua, chapter 1, verse 9. In the NIV version, it says, "Have I not commanded you? Be strong and do not be afraid." Tapikin mo ang katabi mo. Sabi mo sa kanya, do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Amen. Sa Tagalog, sabi po dito, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa'yo. Alam niyo po, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Okay, amen. So, sabi po dito, alalahanin mo palagi ang bilin ko sa'yo. Magpakatatag ka at magpakatapang. Isa pa po, tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, magpakatatag ka at magpakatapang. Huwag kang matakot o kaya ay manghina dahil ako, ang Panginoon na iyong Diyos ay sasayo kahit saan ka pumaroon. Amen. Therefore,
Ano nga ba ang gagawin mo kung hindi mo alam ang gagawin mo? This 2026, mga kapatid, kung meron tayong dapat gawin to cross, dapat maging matatag, dapat maging matapang, at huwag tayong matakot. Dahil kasama natin ang Panginoon. Amen? So I'll show you image ng mga Israelites crossing the Jordan River. Ito yung image nung sila po ay magkocross sa Jordan River. Ito yung panahon na pinili ng Diyos si Joshua to replace Moses as the leader of the Israelites. So, ito yung panahon na wala na si Moses eh. Kasi nagkaroon ng dalawang crossing dito eh, tama? Unang-una, yung crossing doon sa Red Sea, kasama pa nila si Moses doon. Si Moses yung leader noon para maka-escape sila doon sa Egypt. So nung wala na si Moses, by this time, ang bagong pinili na leader ng Panginoon ay si Joshua. Okay. So, nai-imagine nyo ba yung unfamiliar task kay Joshua? Dahil wala na yung leader nilang si Moses at meron ng bagong leader ngayon na pinili ng Diyos naman si Joshua to lead. Okay, the Israelites, magko-cross naman sila ng Jordan River. Okay ha, alam niyo yung story, di ba? Yung unang crossing nila, yung Red Sea. Yung nahati yung Red Sea, nag-cross sila sa dry land, kasama pa nila si Moses. And after nun, wala na si Moses, meron na naman silang i-cross ang Jordan River. Pero this time, si Joshua na yung pinili dahil wala na si Moses. Okay. So, pero God's encouraging words to Joshua, ang sabi ng Panginoon doon sa binasa natin, Joshua chapter 1 verse 9, be strong and courageous, do not be afraid, for God is with you. Now, some question arise na sabi nila, Pastor, ito bang command na to, this applies to Christians today? Well, in one sense, itong command na to, and even the promise, itong passage sa binasa natin, was specific to Joshua's role as a leader of the Israelites na para i-lead niya ang bayan ng Israel makakross ng Jordan River going to the Promised Land. Nakakasunod? Okay. Now, binigyan ng Diyos ng task si Joshua to fulfill, di ba, yung pangako niya na dadalhin niya ang bayan ng Israel doon sa lupang pangako, sa Promised Land, after the death of Moses. So, yung responsibilidad of leading the entire nation into a Promised Land, nandun na sa shoulder ngayon ni Joshua. Okay. So, nagbigay ang Diyos ng words of encouragement, a command plus a promise. At itong encouragement na to serve as an important message para i-strengthen si Joshua as the leader of God's people. So, while the promise that God would be with Joshua was specific to Joshua, okay, yung command na yon during that time was specific to Joshua, but the principle extends to us today. Okay, yung principle ng command, be strong and courageous. Okay, so, well, actually, God expects His children, His followers to live strong and courageous lives. Even in the New Testament book, makikita natin, even Apostle Paul was telling Timothy in 2 Timothy chapter 1 verse 7, God expects us to be strong and courageous. Sabi dito, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and sound mind. So ibig sabihin mga kapatid, kung meron kang fear, kung meron kang takot, hindi galing kay Lord John. Tama ba? Kasi sabi dito sa binasa natin, God has not given us a spirit of fear. So, kanino galing yung fear? Sa enemy. You know why? Because fear is the opposite of faith. So, if that's so, na ang fear ay hindi galing sa Panginoon, kaya pala,
tracing back, kung titingnan mo yung past mo, say yung 2025 na lang, kung titingnan mo yung root ng mga discouragement mo, marahil yung root ng mga mistakes or sin, o yung root na bakit ikaw ay na-stuck up or na-paralyze, marahil yan ay, ang root niyan ay dahil pinanghinaan ka ng loob. Kaya ka huminto because of fear. Di ba? Hindi ka nagpatuloy kasi nga natatakot ka eh. Meron tinatawag na the fear of the unknown. Hindi mo alam kung anong meron. So, mas mabuti na lang, mas binabuti mo na lang na na-stuck ka na lang dyan. Dito na lang ako kasi komportable na ako dito. Hindi ka na nag-move on. So, pero tingnan muna natin, ano ba yung context ng courage? So, the context of courage, yung sinabi ng Bible, sinabi ng Lord na, be strong and courageous, do not be afraid. Okay, so ang konteksto nito is, imaginein mo yung sarili mo o yung bayan ng Israel na nandun na sila sa edge ng Jordan River. Na-imagine nyo, yung nandun na sila sa edge, handa na silang tumawid, pero ang dami niyang naiisip. Nandyan yung fear, di ba? Sabi ko nga sa inyo last time, di ba? Yung mind natin, battlefield yan eh. Yung enemy, mag-feed yan ng mga doubts, mga fears na for you to not to move on. Di ba? Nandun sila sa may edge ng Jordan River. Pero meron nga tayong kasabihan, di ba? Sabi nga, the water will not part until your foot is wet. Hanggat hindi tayo nag-obey, hindi mag-a-activate yung promise ng Panginoon. Kasi meron talagang pagpapala sa pagsunod. Amen. So, imagine niyo yung binigay ng Diyos, itong command na to, kay Joshua at sa bayan ng Israel, nandun na sila sa edge eh. Inisip, tutuloy ba ako? Ano kayang meron ngayong 2026? Ano kayang meron sa June? Anong meron sa September? Anong meron itong future na to? So, again, di ba, sabi ko nga po sa inyo, ito na yung second crossing na to eh. Meron na silang reference. Tumawid na sila sa Red Sea. So, ito yung lagi yung sinasabi sa inyo eh. Even you and I, meron din naman tayong reference sa goodness ng Lord. Di ba? Marami tayong reference na kung si Lord nga ay nag-provide noong 2025, magpo-provide din siya ngayong 2026. Kung si Lord pinagaling ka noon, magpapagaling din siya ngayon. So ganun yung scenario nila eh. Na siguro nag-iisip sila, nando sila sa edge ng river, tatawid ba tayo? Di ba? Siguro marahil tayo nung 2025, nag-celebrate tayo ng New Year, pero at the back of our mind, ano kayang meron ngayon 2026? Di ba? So na-imagine niyo, yung unang crossing nila, hinahabol sila ni Pero, di ba? Tsaka ng mga soldiers ni Pero. Pero nakatawid sila, di ba? Hanggang ngayon ba hinahabol ka pa rin? So kailangan mo na mag-cross doon sa Jordan River. Okay. So, pero siyempre, yung command na yon ni Lord kay Joshua, nakabase yon doon sa command niya din noon kay Moses. Naka-base din yung command at saka yung promise na yon in Joshua chapter 1 verse 6. Anong sabi dito? As I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you nor forsake you. In one sense, this promise, this command was specific to Joshua or even to Moses, but the principle nung command at saka nung promise extends to us today. Kaya nga, kung babasahin mo to, sabi dito, as I was with Moses, so blank, your name, so Patrick, so BOCC, I will be with you, I will never leave you nor forsake you. Kasi alam ng Lord eh. Alam niya na si Joshua at yung kanyang, yung bayan ng the nation of Israel, they're going to face some big battles. Okay. At ayaw niya na ma-discourage itong mga tao, kaya nagbigay siya ng encouragement. Sabi niya, kung ano yung pangako ko kay Moses, yun din ang pangako ko sa inyo. Hindi kita pababayaan, sasamahan kita. Di ba? So,
Alam ni Joshua, ito yung command, ito rin yung promise ng Lord sa kanya. Now imagine niyo yung scenario na ito na si Joshua, nando siya sa edge ng river. Isip niya, tatawid ba kami? Pero may reference na ako ng goodness ni Lord May reference na ako, tinawid na namin yung Red Sea. Parang ikaw, di ba? Ano kaya meron ngayong 2026? Pero nalampasan ko yung 2025 Amen? So si Joshua, tinitingnan niya yung Jordan River, pero tinitingnan niya rin on the other side yung Promised Land. Amen? Na-imagine niyo yung scenario niya? Sabi niya, tatawid ba ako? Pero hanggat hindi ako tumatawid, hindi ko makukuha yung pangako. Hanggat hindi nababasa yung paa mo, hindi mag-activate yung promise ng Lord because of your obedience. On the other side, may Promised Land, may Jordan River, meron ding mga giants, may fortified cities, at alam niya, meron ding battles na harapin siya. And behind him, yung 40 years of wandering. Na-imagine nyo, siguro na-imagine niya, 40 years kaming nag-wander sa disyerto Diba? And those memories of failure and God's faithfulness, lahat yun nandun sa isip niya yun. And God speaks this command to him 3 times in just few verses. 3 beses inulit-ulit ng Diyos. Diba? Yung sabi ng Lord, be strong and courageous. You know what, church? Itong courage na sinasabi dito sa Bible, the courage that God calls is not a lack of feeling of fear. Hindi yun ang konteksto dito na maging matapang ka at wala nang takot. Meron pa rin, di ba? Nandun pa rin yung takot. Ang sinasabi lang dito is na it's the decision, the courage that God calls is the decision to move forward in spite of fear. Amen? Na meron kang lakas ng loob, meron kang tapang na harapin, na tumawid, in spite na merong mga fear. Yun yung courage na sinasabi ng Panginoon. Because your trust is placed in something greater than the obstacle. Alam mo na, yes, may battle. Yes, may problema. Pero mas malaki si Lord Amen? Yun yung confident mo na Lord, kahit ano pang harapin ko, hindi mo naman ako pababayaan Hindi mo naman ako iiwanan At alam niyo po, it's very good, good attitude, the attitude of faith, na sa araw-araw ng buhay natin, sa journey natin, yun yung nagbibigay sa atin ng confidence na anuman ang harapin ko ngayong araw na to o bukas, basta alam ko kasama ko si Lord. Hindi ako pababayaan ng Panginoon. Your trust is placed in something greater than the obstacle. Kaya nga sabi ng Bible, di ba, greater is He that is in me. Di ba? Kasi ang Holy Spirit nga kasama natin. So, church, your Jordan River today might be, di ba? Kasi sabi ko nga sa inyo, na-imagine nyo ba si Joshua nasa edge ng Jordan, iniisip niya, kailangan kong tawirin to Kasi may pangako ang Panginoon Tama? Pero pag tinitingnan niya naman yung sa Promised Land, sila yung mga spies naalala niyo yung story, alam nila may mga higante dun Alam nila may matinding paglalabanan doon. So your Jordan River today might be, marahil siguro itong 2026, it's the beginning. At yung 2025 mo, it's the end of one season of life. At siguro marahil, iniisip mo, magsisimula kaya ako ulit? Di ba? Naisip nyo ba yon? This 2026, bigyan kaya ako ng Panginoon ng fresh start? Pero the decision is yours kung magsisimula ka ulit. It could be an end of one season of your life at natatakot ka magsimula ulit.
Your 2025 or marahil siguro noong 2025, mayroon kang mga dreams na hinayaan mo na lang. Kasi it seems too intimidating. Di ba? Nangangarap ka, pero ikaw mismo nagdududa. Tagal ko na nagpe-pray ng bahay, Lord eh. Pero parang imposible ata. Lord, tagal ko na pinagpe-pray yung promotion. Lord, tagal ko na nagpe-pray ng ganito, parang imposible ata. Well, sa tingin mo, imposible. Pero kay Lord, posible. So your Jordan River might be yung dream na wala na, hinabayaan mo na. Or siguro itong 2026, yung Jordan River mo is, magpapatawad ba ako? O hihingi ba ako ng tawad? Your Jordan River might be siguro yung burden that you must now learn to carry na kailangan mong tanggapin na merong ganong sitwasyon, but you need to be strong and courageous. Kasi nga, ulitin ko po, the water will not part until your foot is wet. Hindi mag-activate yung pangako ng Panginoon hanggat hindi tayo sumusunod. Amen? So, 2026 is your other side. And God's command is to cross over. Diba? Yun yung pinag-uusapan natin. Even in this church, diba? Nagsisik tayo ng direction sa Panginoon. So, at the beginning of this year, so this is the first direction. Cross over. And this is our marching order, mga kapatid. Be strong, be courageous, do not be afraid, do not be discouraged, for the Lord your God is with you wherever 2026 may lead. Diba? Crossover, huwag ka matakot. Kasi yung iba naiwan na dun sa 2025 eh. Tapikin mo yung katabi mo, tunay ba yan? Baka AI lang yan ha? Baka naiwan ng 2025 yan. Amen? So, church, seryoso ang Panginoon dito. 3 beses niyang pinaulit-ulit kay Joshua to. Joshua, be strong and courageous. Again, the context of be strong ay hindi nangangahulugan wala ng fear. Ang ibig sabihin lang nito is, in spite of fear, move on. Amen? Alam niyo po, sabi ko nga, naintindihan mo ba na hindi ito absence of problems or danger? Ang danger, ang problem, nandyan lang sa paligid. Kaya ka lang nakakaligtas kasi may presensya ng Diyos. Amen? Kaya nga, for the Lord your God is with you wherever 2026 may lead. So tingnan natin, i-breakdown nga natin itong marching order ng Lord. Sabi ko nga po, sa atin. Okay? As we journey itong 2026. So, nung sinabi ng Lord na be strong and courageous, sino ba yung source ng strength? Because strong is a partnership. Partnership kasi ito eh. Ito yung gusto ko maintindihan natin mga kapatid, na nung sinabi ng Panginoon kay Joshua, even sa atin today, na sinasabi ng Lord na be strong and courageous, so ito yung command na everything else is built upon it, na dito nakasalalay ang lahat eh. Unang-una, kailangan tayo magpakatatag. Kasi tracing back, ulitin ko, tracing back, yung nakalipas na mga panahon, karamihan doon, yun yung mga pinanghinaan ka ng loob. Amen ba? So, yung biblical strength is not about muscle or might. It's about the source. Kaya yung be strong dito is a partnership. Ang sabi ng book of Zechariah chapter 4 verse 6, it reminds us that not by might, hindi ko to lakas, hindi ko to power, but by the Spirit of God. So yung strength dito is a partnership. You are not called to manufacture strengths. Hindi sinabi ng Lord na be strong ha, bahala ka na, magpakatatag ka na lang. Tama? Hindi ganoon. Ang ibig sabihin ng Lord dito, o yung be strong na sinasabi ko sa'yo, it's our partnership ha.
Partnership. Hindi ka magmamanufacture ng sarili mong lakas. You are called to receive it. Para siyang baterya. Para siyang baterya na charge connected to the infinite power source of God's Spirit. Kaya nga sabi sa Zechariah 4:6, not by might. Diba? Hindi ito galing mo, hindi ito lakas mo. Hindi, ito yung lakas ng Espiritu ng Diyos na sumasayo. Amen ba yon? So, pansinin nyo, hindi sinabi dito na, okay, be strong, just try harder, bahala ka na, busy ako. Busy ako, bahala ka na, be strong. But this is an invitation to receive strength. Okay? Yung command na to is an enabling na yung lakas natin nanggagaling ito doon sa pangako. In book of Isaiah chapter 141 verse 10, sabi po dito, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed. So, pwede po ba basahin natin ito sabay-sabay? Pero pwede ba bago natin basahin itong so do not fear, pwede ba i-declare mo yung pangalan mo dito? Okay basahin natin It's our declaration. Kasi sabi ko nga po, yung strength, kasi manggagaling ang lakas kasi natin mga kapatid. Your life will only operate based on what knowledge you have. Yung alam mo na may pangako ang Panginoon So yung lakas, every time na pinanghihinaan tayo ng loob, maaalala mo tong Isaiah 41 verse 10. Diba? Okay, so basahin natin yung certainty of this promise. Sabi sa Isaiah 41:10, Patrick, your name, do not fear, for I am with you, so do not be dismayed, for I am your God. I will. See, tingnan nyo you are not called to manufacture your own strength. Kanino manggagaling yung lakas? Sabi niya, I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi po sa Tagalog version, huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita. See? Kasi ang problema, akala natin, kaya natin i-manufacture yung strength. Hindi, malakas na ako. Sabi nga ni Paul, huwag mong isipin na malakas ka na, lest you fall. Amen. Kasi nga, dapat yung lakas natin nanggagaling sa Panginoon. And to the certainty of His promise. Huwag kang mangamba dahil ako ang Diyos mo. Palalakasin kita at tutulungan. Wow. Di ba ang sarap na lagi mong iniisip na, Lord, mahina ako, pero malakas ka. Iingatan kita sa pamamagitan ng aking kapangyarihan na siya ring makapagliligtas sa iyo. So, church, ang ibig sabihin nito, your strength for 2026 will not come from a perfect plan. Maaari siguro napakaganda ng mga konsepto mo. Napakaganda ng mga plano mo. Yung lakas mo, yung kumpiyansa mo, yung confidence mo, hindi manggagaling yan dahil maraming laman yung bangko mo. Kasi anytime pwedeng ma-scam yun Diba? Di ko kailangan yan, Prayer, di ko kailangan yan. Church, di ko kailangan yan. Worship, di ko kailangan yan. Devotion, di ko kailangan yan. Nasa akin ang lahat Diba? Pag tinignan mo yung bank account mo, daming laman. Diba? Mabubuhay pa ako ng mga ilang taon ito kahit di ako mag-church. So, ibig sabihin, church, your strength will not come from your perfect plan nor your full bank account. Diba? Hindi doon manggagaling Your strength will come from God Himself. We are strong because He is strong. We can be courageous because He's victorious. Therefore, the source of strength, yung sinasabi natin kanina, ang source niyan is partnership. So as you face 2026, kagaya po ng sabi sa inyo kanina, yung strength natin. Kaya sabi, hindi, okay naman ang lahat Wala naman akong, kaya pag Brad, kumusta na? Okay ang lahat. Yung business, okay. Diba? Yung health, okay. Diba? Okay ang lahat.
Kaya ka ba malakas dahil okay ang lahat? No. Your strength will not come from the absence of problems, but from the presence of God. Dapat malinaw po sa inyo yun. Na kaya ka malakas kasi kasama mo ang presensya ng Diyos. Amen. Kasi pag ganun po, magiging proud tayo eh. Kaya nga may mga tao na naririnig mo na, hindi ko na kailangan yan. Nasa akin na ang lahat eh. Praise God. Pero sana yung lahat na yun, huwag mapalitan ng lahat ng problema. Amen? So, yun yung be strong. It's a partnership. Huwag niyo kakalimutan po, partnership yan. Kailangan mong laging humingi ng kalakasan sa Panginoon. Dahil pangako niya yon. At yun din naman na magbibigay sa iyo ng confidence. Kung ano man yung harapin mo ngayon 2026, isipin mo yung kalakasan mo manggagaling pa rin sa presensya ng Panginoon. And then next is be courageous. Okay, ito yung tinatawag na the action of trust. Yung sa bawat kilos mo, nagtitiwala ka sa Diyos. Kasi if the be strong is about our inner state, be courageous is about our outward step. So, courage is strength put into motion. Yun po yun. Malalaman mo pala na meron ka ng courage, ibig sabihin, ipuput mo na siya into motion. Mag-o-obey ka na. Yun ang courage. In spite, kahit nga merong fear. Okay? Yung decision na, sige, mag-move on na ako. Diba? Believing na ito yung pangako ng Panginoon sa akin. Hindi niya ako pababayaan. Again, the water will not part until your foot is wet. Yun lang naman po, yan, analogy lang naman yan. Ibig sabihin, kahit nga, sabi nga, kahit meron kang good intention never reap a harvest. Kahit maganda ang intention mo, kung hindi ka susunod, hindi mag-activate yung promise ng Panginoon. Dahil sa pagsunod, may blessing. Amen ba yon? Sa pagsunod, may pagpapala. God commanded Joshua to be courageous because he knew fear would paralyze. Totoo po yun. Balikan mo yung 2025. What paralyzed you? Ibig sabihin, ano yung nakapagpahinto sa'yo? Bakit ka na-stuck doon sa ganong kalagay sa isang sitwasyon na yun? Kasi nga ayaw mo na mag-move. Ayaw mo na mabasa yung paa mo. Ayaw mo na i-cross yung Jordan River mo. Alam ng Panginoon na pwedeng ma-discourage, pwedeng panghinaan ng loob si Joshua at yung kanyang mga people. Pero pangako ng Lord, huwag kayong matakot kasi sasamahan ko kayo. So for us, church, paano ba natin to i-apply sa atin today? This 2026, well, sabi ko nga po hindi natin alam kung anong battle ang haharapin natin ngayon 2026. Maaari siguro up until now, ang battles natin, conquering the old habits natin. Hindi natin alam kung anong meron sa March. Meron ba? May nakakaalam ba dito ng future? Tingnan mo yung katabi mo, alam niya ba yung future? Di ba? Sino dito yung mga pumupunta sa mga manghuhula? Di ba nagtatanong ng future? Meron ba? Meron daw isang pumunta sa manghuhula. Ito, joke to tumawa kayo. May pumunta daw na para magpahula. Papahula siya. Gusto niya malaman future niya eh. No, kumakatok siya doon sa pintuan ng manghula. Katok siya. Tagal, walang sumasagot. Maya-maya may sumagot. Sino yan? Malis na lang siya. Disappointed siya eh. Tanyo, hindi nyo nakuha, di ba? Hanggang bukas may magtatanong sa inyo kung ano yung joke na yon. Meron nga kinabukasan, saka siya natawa eh. Di ba? Na-disappoint siya kasi manghuhula yun, hindi nahulaman kung sino siya. Pero kidding aside, mga kapatid, meron ba sa atin nakakalam ng future? Wala, di ba? Pero si Lord alam niya.
And He holds our future. We are at the palms of His hands. Yung confidence na, ano man ang kalagayan ko, hindi ako iiwanan ng Diyos eh. Pangako niya yun eh. Amen? Hawak-hawak mo yun ng 2025, hawak mo pa rin ngayong 2026 yun. Amen? Let your courage put into action with trust. With trust. Kaya yung do not be afraid and do not be discouraged, ito yung twin enemies of the journey. Kambal lagi ito eh. Ito yung kalaban talaga nung journey natin. Okay? Kasi kaya yung command na do not be afraid, ano man ang mangyari, kasi hindi mo man alam eh. Hindi natin alam. Ako hindi ko alam kung anong meron bukas. Pero alam ko hindi ako pababayaan ng Lord. Kaya yung do not be afraid, yan yung yan yung antidote natin. Di ba? Na kung may biglaan may mangyari, a sudden storm, di ba? Huwag mo kakalimutan kung sino yung kasama mo sa boat. Huwag mo kakalimutan kung sino yung kasama mo. Walang iba kundi ang Panginoon. His presence. And yung do not be afraid, yun yung yung sudden. Di ba yung biglaan, mga unfamiliar trials, mga unforeseen trials, biglang dumating, pero alalahanin mo, okay lang, kasama ko si Lord. And then, yun yung do not be afraid. And yung do not be discouraged, ito naman yung naman natin, ito naman yung lagi dapat nating iniisip along the journey. Yung sa pagkukrusing mo na ng 2026, sa araw-araw, di ba? Yung ganun pa rin, wala pa rin ron. Kasi kaya nga sinabi ng Lord, for I will be with you. Or for I am with you. Di ba? Yun pa rin iisipin mo eh. Sa anumang storm, anumang mga discouragement, wag mong iisipin na ikaw lang mag-isa. Lagi mong isipin kasama mo ang Panginoon. Kaya itong twin enemies na to, pareho itong kasinungalingan, mga kapatid. Both are lies. Both are lies. Huwag niyo pong paniwalaan na siyempre sinasabi na sa mind mo ng enemy, naku, napakalaki ng danger, napakalaki ng problema mo, wala ka ng pag-asa. 'Di ba? Dinidiscourage ka na doon sa journey mo, 'di ba? Pero both are defeated by the same truth. 'Di ba? God is with us. Kaya nga alam niyo, ito isa pang key sa Bible na hindi mo talaga pwedeng iwasan. Yung familiar kayo with John chapter 16:33, no? Sabi dito, I have told you these things so that in me you may have peace. But in this world you will have trouble. So, binigyan na tayo ng head start ng Panginoon na huwag niyong pagtakhan. Dadating yan. Meron talagang storm, di ba? Meron ba? Wala pa na invento na para pigilan ng storm. Wala, di ba? So, dadating talaga ang storm. But take heart, I have overcome the world. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. His presence. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo. Well, there are troubles and dyan may problema dumadating, mga unforeseen trials, di ba? Pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo, and so we are. So kaya kung meron ka bang mga pinagdadaanan ngayon, huwag mong pagtakhan, dadating yan. Ano ang dapat mong gawin? Kailangan mo magpakatatag. Kailangan mo magpakatapang. Huwag kang panghinaan ng loob. Mapagtatagumpayan mo yan. Di ba? Hindi pinangako ng Panginoon na pag nag-travel ka from Manila to London or wherever, hindi niya pinangako na walang turbulence. Pero ang pangako niya, makakarating ka ng safe doon. Tama ba yun? Diba? Sabi niya, in this world, may mga trouble, pero huwag kayong mag-alala na pagtagumpayan ko na yan. Kaya mapagtatagumpayan nyo din. Amen? Now, the antidote, yung pangako na dapat lagi natin pinanghahawakan, lalo na ngayong 2026 at saka madadating pa panahon. The antidote to fear is, for the Lord your God is with you. Ito yung heartbeat po ng message. Do not be afraid. Hindi ito yung tinapik ka lang sa shoulder, huwag ka matakot. Hindi po, church. It's a powerful conclusion to the central truth of the universe. God is with us.
I don't know about you, church, pero lagi nyo naririnig sa akin ito in formal setting, nakagaya nito, in preaching, in our fellowship, in testimonies. Lagi ko sinasabi, huwag kayo matakot, kasama natin ang Panginoon. Pangako niya yon. Pangako yon, church. Sabi niya, huwag kayo matakot, hindi kita pababayaan. Nga lang, pinangahawakan niyo ba yung promise na yon? Kaya alam niyo po, kaya nagkakaroon ng fear, kaya napaparalyze, especially ang mga mananampalataya because of fear. Because fear is the opposite of faith. And fear is not from God. Pero kung isipin mo na, kahit gaano kalaki itong pagsubok na to, itong pinagdadaanan ko, alam ko, mas malaki si Lord at malalampasan ko to. Because God is with me. Because if God is for us, who can be against us? Kasama natin siya sa mga struggles natin noong 2025. Kasama din natin siya today. Ano man ang meron ngayon 2026. Every moment of 2026, God is with us. Yun yung pangako niyang Emmanuel. Amen? Ibig sabihin nito, ngayong 2026, kapatid, you are not walking alone into your future. Kung iniisip mo na ako lang mag-isa, no, it's not. Lies yun. Kasinungalingan ng devil yun. O, kita mo, nag-iisa ka na lang. No, it's not true. Even at your moment, even yung moment na down ka, even yung moment na di mo na alam kung anong gagawin mo, isipin mo kasama mo ang Panginoon. You're not walking into your future alone. And your identity is not afraid person, di ba? Kasi natatakot ako eh. No, hindi yan ang identity mo. Ang identity mo ay anak ng Diyos na kasama si Lord. Yun ang identity mo. Di ba? Paano, pastor, kung mag-fail ako? Well, nandun pa rin si Lord. Di ka maniwanan ni Lord eh. Di ba? Kasama mo siya sa victory, kasama mo siya sa battle. Di ba? Kasi yun yung lies ng enemy. Di ba? Nako, it's too big. Di ba? Pero, nako, imposible. Yes, imposible. Pero kay Lord, lahat posible. Amen? Sige nga, itong 2026, meron ka mga dreams, meron ka mga prayers, pero sabi mo, pero parang imposible ah. Sa'yo. Tama? Sa'yo, imposible. Pero kay Lord, hindi. Kay Lord, posible yun. Kasi ito yung reason ng lahat eh. God is with us. Therefore, your identity for the next 300 plus days. Okay, pag-usapan na lang natin yung 2026. Dahil alam ko naman hanggang 2050 o ano pa man yan, kasama natin ng Panginoon. Pero 2026 na lang. Your identity for the next 300 plus days is not biktima. Hindi ka biktima ng circumstances. Church, hindi ka loner. Ang identity mo is the one whom God dwells. At that changes everything. Dapat yun ang identity mo. Ako ay anak ng Diyos na hindi kailanman pababayaan. Kasama ko ang presensya ng Diyos. So, as we are crossing, nandito na tayo eh. Actually, cruising na nga tayo eh, ng 2026. Napansin nyo, ang bilis ng panahon, February 1 na po. Okay? Tatandaan ninyo, you don't cross alone by yourself. We cross as people na meron tayong confidence, meron tayong pinangahawakang pangako ng Diyos, at yung promise na yon, unshakable yon. Diba? Kaya, church, lagi nating alalahanin yung command na yon with a promise. Ang sabi ng Panginoon, ito yung ating marching order eh. Okay, ito yung sila natin to begin with this 2026. Be strong. Connect to your true source. Because yung be strong is a partnership. You are not called to manufacture your own strength. Yung lakas mo manggagaling do sa certainty ng promise ng Panginoon that I will be with you. So connect to the true source. Yun dun manggagaling yung lakas mo. At yung be courageous.
Di ba? Yung be courageous is, you need to move. You need to move. Huwag kang ma-stuck dyan. Di ba? You need to move. Kahit na nga may fear, but you need to move. You need to obey. You need to obey. Do not be afraid. Ito yung nagbibigay sa atin ng lakas ng loob. Kasi pag pinanghihinaan na tayo, isipin mo lagi na, hindi. Sabi ng Lord, kasama ko siya eh. Diba? You're not alone. Hindi ka nag-iisa. Hindi ka nag-iisa. Do not be discouraged. Kasi faithful ang Diyos na nangako sa atin. And, ito na yung promise. For the Lord your God is with you wherever 2026 may lead. Hindi mo alam. Hindi ko rin alam. Kahit tanungin niyo ako, Pastor, anong meron ngayon 2026? Hindi ko po alam. Basta isa lang ang alam ko, kasama natin si Lord. At dahil kasama natin si Lord, church, alam niyo po, yan yung siguro kung tatanungin mo ako, Pastor, ano ang nagpapalakas sa'yo? Yun ang nagpapalakas sa akin eh. Knowing that God is with me. In good times, in bad times, kasama natin siya. Hindi ka bababayaan. So let's continue to cross over. Well, hindi ko sinasabi na 2026 will be easy. Hindi, mapanghamon nga eh, di ba? Mapanghamon. Hindi ko alam whatever it holds. Pero ang alam ko, hindi tayo nag-iisa. The Lord, our God, is on our side. So, before we end, take a moment. Ano yung Jordan River mo? Yung Jordan River mo na kailangan mabasa yung paa mo para mag-activate yung promise ng Panginoon. Natatakot ka i-cross. Pero sabi ng Lord, huwag ka matakot. Ulitin mo nga sa katabi mo, sabi mo, tapikin mo, huwag ka matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Ano yung Jordan River mo that needed a change? Ano yung Jordan River mo? Maaring siguro, wala na. Natatakot ka na magsimula ulit. Meron bang ganon dito? Natatakot ka magsimula ulit? But God is giving you a fresh start. Fresh start. Pero di ba, naalala niyo yung sabi ko sa inyo, in order for you to get back on track, prioritize spiritual. Kasi pag maayos ang spiritual, aayos ang lahat. Amen? Sabi ng Lord, di ba? In everything you do, put God first. Seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Unahin mo muna si Lord, maniwala po kayo, aayos ang lahat. Well, hindi ko pinapangako na magiging easy. Ang pinapangako ko sa inyo, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Pababayaan. Well, nakita ko na po yon for the last 45 years in my walk with the Lord. Hindi madali, hindi easy. Pero, every time na merong obstacles along my way, iniisip ko, kaya ko to. Kasi my God is greater. Amen. My God is greater. So what's your promised land? You remember David? No, sinabi ng Lord na you will be the next king of Israel. Remember him? Ano yung pinakita ng Panginoon nung sinasabi ng, David magiging hari ka, nakikita mo ba? Ang ganda ng crown mo. Ganun ba? Ganun ba yung nabasa nyo? Hindi, di ba? Nung pinangako ng Diyos na magiging hari siya ng bayan ng Israel, ang ipinakita sa kanya, si Goliath. Tama? Tama ba? So may nakikita ba kayong Goliath sa harapan mo? Meron? O si Goliath talaga yung nakikita mo? Pero, mas magaling at mas malaki si Lord kaysa kay Goliath eh. Amen? Kaya mga kapatid, let's move forward. Move forward.
Forget what is behind. Yung 2025, tapos na yun. So kung ano ba yung Jordan River mo, maaring mga dreams na hinayaan mo na, akala mo wala na, maaring natatakot ka na magsimula, or kailangan mo ngayon 2025 magpatawad o humingi ng tawad, hindi ko alam. But let's move forward unafraid. For the Lord your God is with you wherever 2026 may lead. Amen. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Bago po tayo, tayo po tayo lahat. Bago tayo mag-end, mga kapatid, pwede ba? For the last time. Hindi lang sa sarili mo sabihin mo sa katabi mo, huwag ka matakot. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi nga kay Joshua, doon sa verse na yun, 3 beses inulit-ulit ng Panginoon eh. So kailangan kong ulit-ulitin to sa ating lahat. Huwag kayong matakot. Do not be discouraged. Huwag kang panghinaan ng loob kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Let's move forward unafraid. Itong 2026, do hindi ko alam kung anong meron. Pero naniniwala ako, I still believe na makikita natin ang goodness ng Panginoon. Hallelujah. Amen.